bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice,
Hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Ang ating ginagawa ay para sa Kanya at para sa bayan. Sabi nga sa Latin, Prodeo et Patria. Sabi nga, for God and for country. Huwag din natin pong kalilimutan ang ating pinakamamahal na Tatay Digong. Siya pa rin ang chairman natin ng PDP Laban. Alam natin na siya ay biktima nitong mga mapang-aping mga grupo na gusto nilang huwag paunlarin ang ating bansa. At yung kanilang ginagawa ngayon, tulad ng sinabi ni Tatay Digong, baka hindi nyo matapos ang inyong sinumpang tungkulin na pagsilbihan ang bayan at matulad kayo sa mga ibang mga naunang namuno na napatalsik sa pwesto. Diba binanggit ni Tatay Digong yan? At baka mas masahol pang mangyayari. So, lalahanin natin si Tatay Digong sa anuman pong ginagawa natin dito sa PDP Laban. Yung November 16 to 18 na gaganaping pagtitipon ng taong bayan, ang PDP Laban po ay hindi po ang namumunong grupo sa kakaroon nitong malawakang pagtitipon. Pasalamatan po natin ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at ang pamunuan po nila, si Ka Eduardo Manalo, na sila po ang nanguna sa panawagan ng isang pagtitipon for transparency, for justice, for better democracy, and accountability. So, tayo ay natuwa. Isa po akong saradong Katoliko, pero tuwang-tuwa po ako nung naglabas po ng ganitong pahayag ang Iglesia ni Cristo. Sumunod din po yung mga iba pang mga religious organization, katulad ng Kingdom of Jesus Christ. Ang aking balita ay pati na rin yung Jesus is Lord at mga iba pang mga evangelical groups na nananawagan para sa isang mapayapang pagtitipon tungo sa isang maayos na pamamahala, good governance with accountability. Pero meron pa rin mga ibang grupo. Ito, diretsahan na lang, sabihin na natin yung mga dilawan. Ang mga dilawan kagabi, nagkaroon na sila ng lightning rally sa Makati. Pagkatapos magbigay ng pahayag si dating Congressman Zaldico na binabanggit ng mga iba, walang kwenta rin yung pahayag niya kasi hindi sinumpang salaysay yan. Walang probative value, sabi nila. Pero sa katotohanan, alam ng lahat, pati yung mga dilawan, nabigla sila, nasurpresa sila. So gusto nila kaagad agawin yung eksena. Nagkaroon na sila kaagad ng isang lightning rally. Totoo nga naman, lightning kasi nga dumalo yung mga malalaking mga media establishment. Ando doon lahat yung mga malalaking media establishment. Pero wala akong nakitang mga vloggers. No? Pag titignan po ninyo sa social media ngayon mga nakapost, galing po yan sa mainstream media. Anong ibig pong sabihin po nito? Hindi po sila para sa totoong transparency and accountability. Kung hindi ilihis pa rin yung tunay na issue na bumabagabag sa sambay ng Pilipino,
itong malawakang korupsyon sa infrastruktura lalo na sa flood control. Bakit? Kaya ba napanood ko yung mga footages, pati yung mga ibang mga placards. Hindi po nila binabanggit na panagutin ang dapat na managot dito sa malawakang flood control, corruption. Ang kanilang binabanggit, Duterte panagutin pa rin. Di ba? Hindi ba katawa-tawa yun? No? Ito ay, sabihin na natin, may mga grupo na gustong ilihis yung katotohanan at magkunwari na sila ay lumalaban din sa korupsyon. Maaring, ganun din po siguro yung kanilang damdamin, pero pipiliin lamang ba kung sino ang papanagutin sa korupsyon? Sabi nga nung isang senadora, mga malilit na isda lang naman yata yung gusto nilang panagutin eh. Ibig sabihin nun, yung mga mabababang pwesto sa DPWH ang mananagot at mga contractors lamang. Pero yung mga malalaking isda at kung sino ang nag-aalaga sa malalaking isda, hindi mapapanagot. Nakita natin, napanood natin yung mga binitawang mga salita na sinabi nilang walang probative value. Well, legally speaking, hindi nga pwedeng ma-accept sa korte yung pahayag ni dating Congressman Saldico. Unacceptable in evidence yan. Kaming mga abogado, alam namin yan. Wala rin probative value yan. Totoo nga, kasi hindi naman natin kukunin yung statement na yun in order to determine the existence of probable cause that would result in the filing or indictment of certain individuals that may be involved. Yun ang ibig sabihin ng probative value. Any investigation now by the Senate or by the ICI, it's not intended to determine the existence of probable cause. Ito lamang po ay mga investigation, fact-finding kumbaga, fact-finding investigation. And for the Senate, alam naman natin primarily it is intended for what? Legislation purposes, in the aid of legislation nga. But in the course of the investigation, if there are findings of possible nonfeasance, misfeasance, malfeasance, then they can recommend to the appropriate investigative bodies for more in-depth investigation that will determine the existence of probable cause. Doon nila ipapasa sa Department of Justice o ipapasa nila. So say that the statement of Saldico doesn't have a probative value, that is already an act of trying to cover up things or trying to downplay the magnitude or gravity of that statement. Tayo mga ordinaryong mamamayan, sabi ko nga, alam na natin. Alam na po natin kung sino ang mga dapat na mga nagot. Hindi lamang po yung mga maliliit na mga opisyal ng DPWH na taga Bulacan. Hindi lamang po sila. Involved po lahat halos ng DPWH sa buong Pilipinas. Hindi lamang mga district engineers, pati mga regional directors and others. No? At hindi lamang po yung mga taga-DPWH at mga contractors na nababanggit doon kung sino mga nireport-report nila. Kung hindi, yung mga matataas na opisyal na nandyan sa legislatura o nandyan sa ehekutibo. Ano man ang ilalabas na statement ngayon ng kahit na sino, sinumpang salaysay man po yan o hindi, ito ay mahalaga para sa kaalaman ng taong bayan. Kaya po ako, nagdasal po ako kagabi, nagpasalamat po ako bago ako matulog sa Panginoong Diyos, kay Tatay Digong at kay Congressman Saldico. Ipinagdasal ko siya na sana ay magkaroon pa siya ng malakas ng loob at ipagpatuloy niya yung kanyang inumpisan. Dahil sinabi niya, part 1 lang to. Ilang party ba yan? May part 2, part 3, part 4, part 5. 300 na congressmen ang involved dito. So mayroon sigurong part 300 yung statement ni Saldico. Sana po ay mapakinggan natin. So, nakahanda na po kaming tumanggap ng inyong mga katanungan. Ma'am Astray, co-host dito. Ayan, sino ang unang magtatanong sa atin ngayon? Meron bang katanungan ng ating mga vloggers and media? Yes, si from SMNI.
Dapat pala, bumili tayo ng mas mahabang wire. Wireless. Hello po, good morning. Jason po ng SMNI News. First question po. Ma'am, sir, sa revelasyon po na ginawa ni dating Congressman Saldico, ano po ang inaasahan natin in the next days po? Garahin natin yung taga Mindanao. Sa tingin po ba ninyo, dahil po dito sa revelasyon ni Saldico, mas naging malinaw ba? May mapapanagot na kaya? May makukulong na ba bago po matapos ang 2025? Well, I think just like you, I have a lot of questions in mind as well, no? Because number one, kumbaga yung confession ni Zaldico is not an ordinary confession. It directed straight to Malacanang, particularly the president. And si Malutikia summarized kung ano yung mga points ni Zaldico, and she said it was about corruption, budget manipulation, and abuse of power. And I'd like to add to that kasi parang may high-level na collusion, right, na nangyari. And I think that demands, whether he's telling the truth or not, that actually demands investigation in a sense. But the problem is that usually in an ordinary situation that doesn't involve the president, kung cabinet secretary lang or director ng isang bureau or kaya local government official, usually for the investigation to be successful, kailangan masuspended muna yung iniimbestigahang opisyal, tama ba? But in this case, it's a different case because we have a president na walang inherently yung constitution natin sinasabi na hindi pwedeng isuspende or whatever. And probably there are means. But Even the congressmen and the senators, they cannot be suspended. yeah, basically, that's it. So, in other words, until the president is there, it will still compromise the investigation. Nakita ko lang, the reason why I thought about this, kasi nga, sinabi ng ICI na titingnan at pag-aaralan muna nila. Kaya lang, right, yun ang sinabi nila. Pero ang problema nga, pag-aaralan mo to, but the president, understand that the president actually formed ICI. The mandate of ICI is also from the office of the president, and the funding of ICI is also from the president. From that point of view, kung titingnan mo yung motibo, which is now being questioned because the president is being implicated dun mismo sa corruption, then perhaps right now we can also take a look at ano yung naging motive. Was the motive really to get into the investigation and find out things, or was it pre-planned? Because perhaps nakita nila na posibleng may Zaldico na magsasabi. And now and the most probable way na pwede mong gawin is to pass it on to an independent commission that can investigate. But is it really independent right now? If we try to look at, piece together and try to see ano bang naging motibo on putting this up, because it's probably just to buy time or probably just to control the story, or even, there are a lot of things na pwedeng gawin, or mag-absorb lang ng anger ng mga tao na may ICI na, hintayin nyo na lang muna and all. So, Sir, all of these... follow up on that Yeah. question po. Dapat bang patunayan ngayon ng ICI na independent po talaga sila and start investigating kung ano yung sinabi ni Zaldico, regardless kung sino man yung iimbestigahan na personalidad? Well, it's up to them kung patutunayan nila. But I think the public will not believe them anymore. Because again, their mandate, their budget, and the one who formed it, and perhaps even the motive around it, very questionable na, especially now that the president is being implicated. Diba? So yun yung pinaka-problema at pinaka-dilemma. So if Zaldico is really telling the truth right now, I believe this is not just a corruption story. It is also an issue of, or crisis of, leadership and accountability. And very limited yung accountability for the president, right? In a case like this. And that is why it's so important. Ang pinaka-important rito, there are pwedeng explore, like, investigation via the impeachment and all, and our lawyers can tell us more about that. But one thing na pwedeng magawa natin as mamamayan is really to create massive public pressure to tell our, the institution, to tell everyone, Supreme Court and others na our eyes are on this and we are not compromising. We will demand accountability. And the risk is, if the public, hindi nila makikita yung totoong accountability
in terms of really carrying out transparent investigation sa presidente, because again, Saldico's, allegations actually merit an investigation, then what we fear is that the people will start to take it into their hands, right? And sana wag nang mangyari yon. But apparently, very, very important na mag-create yung public ng pressure rito. And that is why I think it's also very important for the public to participate, particularly starting tomorrow, 16, 17, and 18. Get out of your houses if you're concerned about, having a transparent investigation on this issue, concerned about the future of the Republic, then it is also, this is not just partisan. It is already our civic responsibility to be out there demanding for accountability. Jimmy, you want to add? Yeah, because The question is kung ano yung implications palagay niyo, no? Siguro to simplify, we can have two categories ng implications, legal tsaka practical. So on the legal side, ang implications niyan, siyempre matagal pa yan. Kasi at best, it is a lead. No? It's a lead to investigate further. And totoo naman na kailangan pang i-verify yung video kung AI o hindi. I mean, of course, we know, we believe it's not, di ba? Pero para yan maging admissible eventually, kailangan to cover all bases. So that's on the legal side, no? Pero yung practical po na implication, ng mga sinabi po ni former Congressman Zaldico, according to the doctrine of human experience, no, sa ating mga karaniwang tao, alam naman natin na sila po ay ang mga nasa kapangyarihan noon. Meron po talagang malalim na panloob na impormasyon si Zaldi bilang chair ng APRO. So, ang mga sinabi niya ay pwede natin kahit papanong sandalan, servings. Yung mga paglilinis siguro sa kanyang sariling involvement, no? Pero pagdating po sa involvement ng iba, kailangan natin sigurong at least bigyan ng konting atensyon. Hindi po pwede yung ginawa, with all due respect to Senator Lacson, hindi po natin pwedeng bastang walisin. No? Kasi ang parang sinabi na lang nila Senator Lacson, and I'm paraphrasing, na parang, in short, parang hindi totoo yan. Parang ganun eh. As chair of the Blue Ribbon Committee, hindi po pwedeng magpakita ng ganong klaseng parang partiality. Now, with regard to your question sa ICI, napakalinaw naman po sa inyong lahat na yan ay isang creation of the executive branch. No? So, by the basic concept of conflict of interest, hindi pwedeng, ang tinuro po ay pataas. Pangulo po, again, with all due respect, di umano daw eh. Ang tinuro, Pangulo. So, hindi pwedeng kinatawan ng Pangulo ang mag-imbestiga. Napaka-basic po, ano. So, ang proper forum is the Blue Ribbon. Para sa akin. Pero ang Blue Ribbon po, para magbigay ng padalos-dalos na pahayag na parang hindi kaagad yan importante, with all due respect to the good senator, I think it's wrong. No one's perfect, Senator. No? You might be wrong in this case. Ma'am Cathy, would you like to add on to? Sa akin, no, di ba, sinasabi rin ni Undersecretary Claire Castro, na hearsay lang ang sinabi ni Saldico, former Congressman Saldico. Apparently, let's not forget na he is the appropriation chairman. So kung meron mang may alam sa paggawa ng budget, siya yun. So alam niya at hindi niya magagawa ang mga bagay-bagay kung hindi siya binigyan ng go signal. Isa lang siyang nautusan. At tatandaan natin, ang huling pumipirma at nag-check ng ating budget ay ang ating presidente. So, hindi natin pwedeng sabing hindi sila liable. Sabi nga niya, 4,000 pages. Am I correct? Binasa niya. At sa dami rin po ng kanyang secretaries, undersecretary, assistant, whatever,
Kung di man niya inabasa ng 4,000, dapat dinictate sa kanya kung tama ba o mali ang kanyang budget. Wala akong lusot dito, hindi po pwede kahit sino. Kaya nga sabi ko, hindi ako pwedeng maging politician eh. Kasi pag naging politika ka, walang kaibigan, walang kamag-anak, dapat ang iyong loyalty is sa sambayan ng Pilipino at sa bayan mo. Yun po. Next question na po sa ating mga lawyers. Sir, aside sa Senate Blue Ribbon Committee, anong sa tingin po ninyo ang tamang agency para imbestigahan nga itong sinasabi ni dating Congressman Saldico para hindi tawag nito, para walang partiality sa Okay. Well, una bigyan kong liwanag yung unang tanong mo kanina. Kung magkakaroon na nga ba ng hindi Merry Christmas itong mga nasasangkot sa flood control controversy at may makukulong na. Sabi. Alam nyo, kaming mga abogado, yung proseso kasi ng pagsampa ng criminal case, lalong-lalo na itong mga ganitong klaseng mga kaso, hindi naman caught in flagrante delicto na yan. Ibig sabihin nun, hindi mo kaagad maisasampa yung information sa korte. So, hindi may-issuehan ng warrant of arrest. So, magkakaroon ka ng preliminary investigation. Okay? Pag nagsampa ng kaso na yung ombudsman o DOJ, padadalhan ng subpoena or summon yung mga possible na mga akusado or indictees. So, tatanggapin yan. Kung sino man itong mga ito, kung mga ordinaryong mga opisyal ng DPWH, so mga kontraktor. Pagkatanggap yan, normally binibigay 10 days from receipt. 10 days from receipt of the subpoena or summon, you file your counter affidavit to answer this indictment, itong mga complaints against you. So, sabihin ng abogado, magagaling na abogadong kukunin ng mga taong yan, dami nilang pera yan, sina Bryce Hernandez kung hindi sila papasok sa Witness Protection Program, sina Alcantara o kung sino man. They can always ask for extension to file their counter affidavit. So, ano na ngayon? November 15 na ngayon? O, ipagpalagay na natin bukas o sa Lunes, ilabas nila ito. Marireceive nila after 1 week. So, they can ask for extension. Hindi pa pwedeng hindi nila pagbigyan. Part of due process po kasi, procedural due process pinag-usapan dito. After sila mag-file ng kanilang counter affidavit, then i-determine ng investigative officer kung kailangan pa bang mayroon na namang reply affidavit. Sasagot din na naman po yung possible na yung respondent. Then after that, then magkakaroon na ngayon ng resolution yung ombudsman o kaya Department of Justice. And that would be to file the case before the Sandigan Bayan or in the appropriate regional trial court, depending upon the salary grade of the concerned official or employee. Pag salary grade 27 and above yan, Sandigan Bayan ang filing. Below that would be regional trial court. Unless there is a conspiracy, etc. Napakasalimuot na kaso ito eh. So, hindi ko sinasabing suntok sa buwan yung pangako na dito sa mga involved sa flood control projects na anomalya ay hindi na magkakaroon ng Merry Christmas. Siguro baka hindi Merry Christmas sa 2025 ang binabanggit, baka 2026. To be realistic about it. So, let us not be too confident na matutupad itong pinangakong ito. Now, the next question is, ano ba ang appropriate na investigative body? The Senate Blue Ribbon Committee cannot determine the existence of probable cause. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. They may determine that there is a possibility of the commission of malfeasance, nonfeasance, etc. And then they can recommend to the appropriate investigative body for further investigations, DOJ or Ombudsman. Lahat ng records nilang natanggap sa Senado. Ngayon, si Saldico ba would be willing to come home and testify para maging under oath, para magkaroon ng probative value yung kanyang sasabihin? Doctrine of human experience, sabi niya. Actually, ngayon lang, hindi sir, siya pupunta rito. nilabas po ni Saldico yung part 2 ng video niya. Oh,
So, Good. kakalabas lang. Well, makakalabas. So, hindi yan uuwi dito kasi sinabi na nga niya kung hindi nila ako mapapatay. At yung abogado niya, si Attorney Roy Rondain, Roy, you are such a good lawyer. Magkasama tayo, marami tayong mga pinagsamahan ng mga important discussions on legal matters. He is one of the best lawyers that I have known, itong si Attorney Roy Rondain. And he knows what he is talking about. Sinabi na niya noon pa that he is out of the country because he fears for his life. And yung fear na yon, whether totoo or hindi mo matatawaran yung tao na sinasabi, natatakot ako may mangyayari sa akin. That would be the primary reason that he would not come home. So, sa ngayon, sa ngayon, kailan kaya uuwi si Saldico para harapin itong mga sinasabi sa kanya ngayon na mga akusasyon? No, I sad to say it's not gonna happen in the immediate future, believe you me. Just as like the other personalities that were implicated in the very serious crimes before, no? Na-implicate sila sa isang mga kasong mga non-bailable offenses, mass murder or whatever. Nagtago rin sila. Hindi sila lumabas. Hanggat hindi lumamig na yung panahon at napalitan na yung presidente, may bagong presidente na medyo friendly kaalyado. Saka sila nag-uwian dito sa Pilipinas at hinarap nila yung kaso. That eventually led them to what? Their acquittal or dismissal of the charges against them. At ngayon, nandiyan pa rin sila namamayagpag sa pwesto. So, walang mangyayari na investigasyon kahit na anong committee dyan ng Kongreso or Senado, Blue Ribbon man yan or ISEC. I don't think the lawyer of Saldico will advise him to come home and really issue such a statement under oath. Hindi, wag na po nating hanapin muna ngayon yung under oath statement ni Saldico. Ang ating hanapin ano ang mga sasabihin pa niya. Dahil whatever statements he will issue now is not acceptable in court for legal reasons based on the rules of evidence, but it could lead us the way towards the light at the end of the dark tunnel. At makikilala natin doon sa dulo ng kuweba sino-sino itong mga tunay na sangkot sa maanumalyang flood control. Yun po yung aking sagot dyan. Ayan, before we go to the next question, dagdagan ko lang ng konti, no, kasi sinasabi na hindi under oath yung kanyang testimonya o mga sinabi. Ibalik lang natin yung history ng pag-resign ni Senator Lacson bilang Blue Ribbon Committee. Sinabi ko na to nung nakaraang araw, na all of this is the fault actually of the Blue Ribbon Committee chairperson. Nag-resign siya before pag-break ng ng session ng Senate, nagkaroon ng lag ng 1 month only to have himself re-elected as the Blue Ribbon chairperson, And then alam natin that Saldico ay sinabi na nila na magiging invited sa Blue Ribbon Committee hearing yesterday. But the day before, hindi itinuloy ni Senator Lacson ang pagpasipot sa kanya sa Blue Ribbon Committee via Zoom. So, si Lacson din ang may kasalanan. Bakit hindi under oath? Dahil kung nakapasok si Zaldico sa Zoom meeting, he could have administered the oath to Zaldico. Hindi niya pinapasok, kaya naipit na si Zaldico to give his statement outside of the Blue Ribbon Committee. Yan ang katotohanan dyan. Kaya nga sinasabi ko, ang may kasalanan kung bakit hindi ito under oath ang kanyang statement ay walang iba kundi si Senator Lacson. Ayan. So, next question. Good morning po. Pakilala. I'm from provincial base in Surigao del Sur, Ondo, Iloilo po. Concern lang po ako sa mga probinsya, sir, sa mga malalayong lugar. Pagkakalain nila sa Metro Manila lang. Paano po mapalawig ninyo o mapalawak ang laban ninyo? Lalo na sa mga probinsya. Karamihan kasi doon takot, pati mga media. Alam nila na nasa admin o malapit ka ng walis. Paano po? Anong hakbang ng PDP na mapalawak ang inyong panawagan
lalo na sa mga probinsya? Ako nang unang sasagot dyan. Kasi naintindihan ko yung concern ng ating mga kababayan na sa iba't ibang mga probinsya. Pag binabasa ko yung kanilang mga komento doon sa aking mga posting sa page ko, iyan din ang kanilang sinasabi. Gusto naming sumama, gusto naming punta sana dyan sa Maynila, pero siyempre sa kakulangan ng resources, wala kaming pamasahe, paano yung pagkain namin na may ilang araw, ganyan. Pero alalahanin natin mga kababayan, yan ang kagandahan ngayon ng teknolohiya. Meron tayong social media. Pwede na po nating makita, makasali tayo, kahit na hindi po tayo physically present. Kaya nga po kami sa PDP Laban ay itinayo itong regular na kapihan sa PDP para makapagbigay ng information, magkaroon ng interaction, balitaktakan natin, at palitan tayo ng mga kuro-kuro, mga impormasyon. So yun ang reason kaya nandito tayo ngayon. So ito, nakakatawa yung mga ibang komento nila sa akin, Attorney Raul, malapit ka naman kay Manong Chavit. Bakit hindi ba pwedeng sabihin mo kay Manong Chavit magpadala ng barko rito sa Mindanao, ganyan, magpadala ng baka yung aeroplano niya pwedeng magamit. Well, alam ko yung mga ganon, medyo part of yung humor, sabi nga nila. Tapos meron pang nag-comment sa akin, baka Attorney Raul, pwede namin hiramin yung baka mo, sakyan namin, punta kami ng Maynila. Wala kayong masakyan. You know, diyan mo makikita yung enthusiasm ng ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Bukas yung kanilang isipan at mga kaloob po nila at nakiki-participate sila. So nandiyan na po yung PDP Laban. Ang tawag natin doon, participatory democracy. Participatory democracy means not just physically you are present or what. You can do it in so many other ways. Kaya ito yung panawagan natin sa ating mga provincial chapter sa buong Pilipinas ng PDP Laban na bigyan po natin ng platform yung ating mga kababayan po sa inyong iba't ibang mga lugar sa probinsya na ito po, yung PDP Laban Kapihan ay mag-tune in po kayo sa channel ng PDP Laban. Yan. Kapeni, ikaw yung malapit sa mga ordinaryong mamamayan ng Kabaynilaan. Yes, totoo po yun. Sabi nga nila, yung participatory governance is very important. And that's the reason why kailangan namin ng partisipasyon ninyo. Dahil, unang-una, questioning yung legality at saka pagiging matatag ng mga statement ni Congressman Saldico. Bakit hindi mo muna questionin yung mga ginawa nila sa past na may kasabihan na nag-trending that bending the law is better. Tapos nasundan pa ng iba't iba pang nag-apply nung word na yon na bend the law na ginawa na rin to sa iba't ibang departamento. Nakita ninyo yung ginagawa, it's only justification para to delay lahat ng gustong marinig ng taong bayan. Alam niyo, sa totoo lang, yung pahayag po ni Saldico kahapon ay talagang kinalampag ang ating bansa at ang ating mga kababayan. Ngunit, kung ang magiging parang scapegoat dito o rason is sasabihin, hindi ito matibay at hindi nila bibilihin ang pahayag ni Saldico dahil hindi siya under oath, right? Yung mga nag-under oath na nga before na hininga nila ng mga statement, na-bend pa nila yung statement. Pwede naman yan to follow what is important is nagpahayag. And in fact, meron na pong part 2 na dapat nating subaybayan. Alam mo, ang weakest na bagay na magagawa mo kapag may mga pagpapahayag na kinokondena ka sa isang maling ginawa mo is yung pinaka-weak is yung defense na ginagawa is yung denying Right? Wala silang ibang pwedeng gawin this time kundi ilihis ang taong bayan para magmukhang mahina yung mga pagpapahayag ni Saldico kahapon. At tungkol naman po sa mga kababayan natin mula sa malalayong lugar, alam niyo yung layo na yan ay hindi po yan hadlang para marinig ang mga tinig ninyo at gagawin nating boses. Kaya through this social media, we are very lucky
dahil naabot natin ang panahon ng social media. Dahil yan ay matagal nang nangyayari, tumindi lang ngayon. Why? Dati kung ano ipapalabas sa telebisyon na inaabangan nating news, yun lang ang paniniwalaan natin. Pero ngayon, may vlogger tayo, merong media na talagang may freedom na magpahayag. Kaso ingat lang tayo dahil iba ngayon. Iba po ang labanan ngayon. So, buntot natin, hila natin, ingatan natin ang ating sarili para yung pagpapahayag natin para malaman ng sambayan ng Pilipino ang totoong nangyayari. Ingayan ninyo, pero pag-ingatan din ninyo ang inyong sarili dahil nakasalalay po ang laban natin sa bawat isa. Ang paninindigan natin sa katotohanan. Pwede naman tayong tumanggap, pero wag natin ibenta ang ating dangal sa pamamagitan ng pati boses natin, iipitin, at hindi tayo makakapagpahayag. Ano, pag nadugmok tayo, what will happen to our country? Papayag ba tayo ng ganon? 60 pesos na po ang peso. $2. Yun na lang po ang basihan. Magsi-60 na po. Nahiya pa eh, baka may point something pa. Yan lang po. Next question, please. Sir, nasagot po ba yung question Opo. niyo? Thank you po. Sige po, salamat. May idadagdag si Rob. Okay. No, but PDP is Congress. The idea of the People's Congress is to amplify the voice of the people. But basically, we will also bring in some experts. What will happen to our country? Papayag ba tayo ng ganon? 60 pesos na po ang peso. $2. Yun na lang po ang basihan. Magsi-60 na po. Nahiya pa eh, baka may point something pa. Yan lang po. Next question, please. Sir, nasagot po ba yung question Opo. niyo? Thank you po. Sige po, salamat. May idadagdag si Rob. Okay. No, but PDP is also participating dun sa ginagawang People's Congress. The idea of the People's Congress is to amplify the voice of the people. But basically, we will also bring in some experts locally, and more importantly is makinig tayo dun sa anong sinasabi ng taong bayan. And this is our way na parang yung mga local issues and yung particularly yung flood control Manila or NCR, but also dun sa mga probinsya. So if gusto nating marinig, this is not, parang it is not spearheaded by PDP in a sense, but PDP particularly is participating in it, and usually it's organized by the people. So yun lang yung parang ginawa nating structure around it or initiative yung flood control, the voice of the people. But basically, we will also bring in some experts locally, and more importantly is makinig tayo dun sa anong sinasabi ng taong bayan. And this is our way na parang yung mga local issues and yung particularly yung flood control Manila or NCR, but also dun sa mga probinsya. So if gusto nating marinig, this is not, parang it is not spearheaded by PDP in a sense, but PDP particularly is participating in it, and usually it's organized by the people. So yun lang yung parang ginawa nating structure around it or initiative called the People's Congress, kasi nga sometimes in a situation like this na parang halos ang naririnig lang natin is actually one side, and it looks like, it seems like the institution is heavily captured right now to only advance one side of politics, kumbaga, then we need to provide an avenue na ang maririnig ngayon kung yung talagang totoong boses ng mga tao. So that's an avenue para ma-increase natin yung awareness and accountability. So if you want to do it in your localities, you can get in contact with PDP and we can channel you to those na mga nag-organize na mga People's Congress in provinces, municipalities, and cities. Thank you po. Kastra, may dagdag lang Okay. po ako. Sa ngayon po, kumakalat po yung part 2. Ibalik ko lang po dun sa unang question about po dun sa statement po ni Saldico.
Ito po ngayon yung lumalabas na part 2. Tapos marami pong mga kababayan natin na magpahanggang ngayon ay nakatakip pa rin ang kanilang mga, nakapiring pa rin ang kanilang mga mata at tenga, nakatakip pa rin para sa tunay na katotohanan ng pagpapahayag. Ito nga po, may mga kumakalat na AI lang pala, wag paniwalaan. Kayo ba gagamitan ninyo ang inyong sarili ng AI tapos using your own page? Ha? Sa mga kababayan natin na magpahanggang ngayon ay bulag sa katotohanan, itikom na lang po ninyo sana ang inyong mata at bibig kasi nadadamay ang iba nating kababayan. Dahil kung gusto ninyo, yan ang pili niyo, choice nyo, okay lang. Pero yung ilihis ang katotohanan, hindi po yan. Hindi po yan makatarungan. Bayang Pilipinas ang ating pinaglalaban at pinaninindigan. So, wag tayong magbulag-bulagan sa katotohanan at magbingi-bingian sa mga naririnig na dapat naman ninyong namnamin at pakinggan ng paulit-ulit bago nyo ipahayag na ito'y AI. Si AI is the word for today at saka napaka-sikat niya ngayon. But the truth is, babalik ko ulit yung aking statement po. Kung AI ba yan, gagamitin mo yung sarili at pribado mong Facebook at inyong page? Oh. At saka siyempre, pag AI, maganda ka sa AI. Tingnan nyo nga, hapis-tapis yung mukha ni Saldico doon. Payat na po. Maawa po kayo sa tao. May dagdag ako sa AI na yan. Sinasabi nilang AI, pero nakakatawa naman na nagkagulo ang Malacanang. And perhaps even nag-meeting pa sila para maglabas ng emergency na press con kung sasagot lang pala sila sa AI. Diba? So it doesn't make sense at all. At ang involved sa AI, isang tao lang, pero ang daming sumagot. Ayan, Kathy. Yes, AI technology, AIT. Ang inuuto tayo. 'Di ba? AI technology. And alam mo, ang hamon ko na lang, pag sino man nagsasabi sa inyo, dyan sa inyo, na AI ito, dalhin natin sa forensic expert. And alam ko, papayag si Saldico na gawin yan. Forensic expert, here, US, Asia, China, saan man ng parte ng mundo. At ang AI ho, mahirap sundan ang shadow. At nakikita nyo, hindi maganda ang ang itsura niya, ang ipin niya, lahat sa kanya, even ang lighting niya hindi okay. Pag sinabi mong AI, enhance yan. Hindi yan pwedeng, yun naman may pintas. Almost perfect. Ganun yun. May gumagawa nga ng AI, Diba? So, ganito na lang. Ang panawagan natin, dyan sa mga sinasabi ninyo na pinaglalaban ninyo, kahit na anong kulay po ng politika meron kayo, hubarin nyo ang kulay ng politika ngayon. Kung totoong sinasabi nyo na para sa bayan, ang pinaglalaban ninyo at nagmamalasakit kayo sa bayan, dapat nating panugutin yung totoong may sala. Magkaisa tayo. Yung mga may personal na away, galit, wiset, inggit, whatever you call it, if this is really your call to have a proper, talaga magkaroon tayo ng tamang pamumuno at magkaroon ng mga leader na talaga namang ang pagmamahal is para sa bayan at sa kapwa Pilipino. Tumayo tayo at lumabas tayo, manindigan tayo, manawagan tayo, ng mapayapa na dapat karapatan natin na magkaroon ng tamang pamumuhay at maayos na pamumuhay sa ating bansa. And we deserve better. Lumabas po kayo at magsama-sama tayo. Wala hong pang-iinsulto dito, but bagkus na pagmamahal sa ating bayan. Ako naman, baka po kasi distracted kayo, no? Kasi lumabas ang part 2 at ngayon nandito kayo. So, hindi nyo alam kung anong uunahin nyo, kung makikinig kayo sa amin o ipe-play nyo yung part 2. Tama, no? Oh. Eh di sana, umalis na kayo. Hindi. Kaya bibigyan ko na lang kayo ng summary para ibaba nyo na yung mga telepono nyo. Oh, yung part 2 po, una,
Ang sinabi po ni Zaldico, pinatotohanan po niya yung sinabi ni Orly Gutesa. Pinatotohanan niya, sinabi niya na ako po ay nagre-report lang ako, ha? This is fair and true reporting, walang dagdag, walang bawas. Ang sinabi niya, nagdala siya, tama ang sinabi ni Orly Gutesa na nagdadala sila ng pera sa Malacanang. Number 2, sinabi rin po ni Zaldico na totoo po yung 100 billion na insertion on the condition na ang 25% ay ibibigay po sa Speaker at sa Pangulo mismo. Sa Pangulo lang po, 25 billion daw po di umano ang binigay sa Pangulo. Okay? So yan po yung gist ng statement niya. Number 3, hinahamon po ni Zaldico ang ombudsman na kung totoo po daw ang sinabi ni Ombudsman Remulla na magiging patas siya, imbestigahan niya yung kanyang fraternity brother. Yun po ay salita ni Zaldico para po malaman kung totoo ba talaga yung sinasabi na 25 billion at yung mga remowa ng mga maleta. At pang-apat, sinabi rin po niya na dapat maging subject din to ng investigation ng mga congressional bodies. Okay? Sinabi ko lang po ito para makinig na kayo ulit sa amin. Susugan ko lang yung mga una-unang nabanggit na, no? Alalahanin natin, yung 100 billion na ito na binabanggit ni Congressman Saltico, that is only for the 2025 budget. 100 billion lang. Wala pa po yung 2024 budget. Wala pa po yung 2023 budget. At saka yung half of 2022 budget. Siya yung chairman ng Committee on Appropriations At alam naman po natin kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng chairman ng Committee on Appropriations kung merong pahintulot ang tunay na namumuno sa opisina ng kanyang pinaglilingkuran. Hindi naman po magagawa yan ng chairman ng committee kung hindi po may clearance ang totoong pinuno ng kanyang opisina. Alam ko po yan kasi matagal po akong nanilbihan sa Kongreso ng Pilipinas Nakakausap ko yung mga dating mga chairman ng Committee on Appropriations mula noong 1987 to 92, the late Congressman Rolando Andaya Sr. Tapos 92 to 98, yan pa rin. Under Speaker De Venecia, siya pa rin. And then you have Manny Villar, then you have Speaker Belmonte, then De Venecia again, and then Nograles. Lahat po yan nanilbihan po ako as lawyer, one way or the other in various capacities. So alam ko na wala rin talagang totoong kapangyarihan yung committee, any committee for that matter, chairman ng appropriations or ways and means on accounts, pag wala pong bindisyon ang pinakamataas na opisyal po ng Kongreso. In the same manner, ganun din po sa Senate yan. Because I work also in the Senate as Chief of Staff of one Senator and then eventually as consultant of the Commission on Appointments, and some other senators I have served as their counsel. So alam ko rin po yung kalakaran dyan. Kilala ko lahat yung mga personalidad na yan na ngayon matataas na yung kanilang mga position, cabinet positions o cabinet rank positions. Yung mga binabanggit ng pangalan ni Undersecretary Roberto Bernardo, kilala ko yan si Robert. Ano pa lang siya noon? Minor official lamang po yan ng DPWH sa isang district engineering office somewhere in southern Tagalog. Then eventually naging city engineer siya ng Manila, then assistant secretary. I know him that well. At yung sinasabi niya, totoo lahat yun, pero kulang. Kulang pa rin, Robert. Sabihin mo pa yung mga totoo. Dahil kulang pa yon. Kulang pa yung mga binabanggit mo. Meron ka pa rin mga tinatago. Well, naiintindihan ko na mahirap sa trenaidor. Pinagkanulo mo si Senator Bong Revilla na kaibigan mo at kaibigan din natin. Si Secretary Magbunuan, sinasabi mong siya yung mentor. I believe you. No? But you have to tell the truth now because, well, gas-gas man ito, the truth will set you free. But you are going to tell half-truth. You are not going to be totally liberated or become, exonerated for whatever. Tapos ito, ano ang pwedeng gawin ngayon? Ako'y nalulungkot kasi sabi ko, I'm really
a Catholic person ang religious belief ko ay been taught and I've grown and studied in Catholic school. Pero may mga nabasa po akong pahayag po kasi ng pamunuan po ng Katoliko ng CBCP. In regard specifically, nung una yung Truth Commission na yan, I debunk it and I really criticize them for coming out with a statement that urging the establishment of a Truth Commission which will investigate further AGK and drugs, war on drugs of the Duterte. Ano? Pinag-uusapan na natin dito, flood control na malawakan, tapos isisingit nyo ito. What is this? Diversion? And then you are going to be part of a diversion? And being the largest religious denomination, we are going to be playing the same tune? Hindi ako papayag doon, kaya ako nasasaktan, no? Secondly, ito na naman, naglabas ng statement kahapon. After Saldico came up with his part 1 statement, pagbasahin mo, suriin mo po yung nandoon. Of course not. We are not going to agree with that. No? We are not going to sacrifice transparency for cover-up. Kasi apparently, sabi niya, huwag niyo masyadong paniwalaan. Yung mga that is not going to, I hope that is not going to be exploited is for political purposes. No such thing anymore that political exploitation will happen here. PDP Laban or the Duterte family will not take advantage of the statement of Saldico in order to what? Advance their political agenda? No. The political agenda of the Duterte are well in place. It's a matter of time only that we are going to see another Duterte presidency in 2028. And that is what some of the groups that are trying to ride on the issue of corruption, but they are not asking to hold accountable the real culprit. Ang kanilang tinuturo, hindi, Duterte pa rin ang inyong dapat nasisihin. So doon po ako talagang hindi sumasang-ayon. Dito po sa isyong ito ng flood control corruption, ito lumabas na yung second. Sabi ko hanggang 300 parcels yan gagawin ni Saldico. Tapos sasabihin mong AI. Sabi nga ni Ma'am Cathy, pag AI yan, titingnan nyo mga colors, etc. O kaya yung mga shadow. Lahat yan, almost perfect. Kaya ako, mga kababayan, walang AI ito. Perfect na. Kulay verde po ako at hindi po ito magbabago. Ayan, so bago tayo ng next question, ano ko lang tungkol doon sa insertions kasi sinabi ng Malacanang through Yusek Claire Castro and the same statement also galing kay former Yusek Shalom Magno na napaka-preposterous naman daw na mag-insert pa ang presidente during the BICAM na sila naman sa kanila naman ang NEP, the NEP or the National Expenditure Program. Yun din ang statement ni Secretary Amina Pangandaman. Ako naman ay magbibigay lamang sa inyo based on actual practical experience because I was Assistant Secretary of the Presidential Legislative Liaison Office 2016 to 2018. Ano ba ang kalakaran sa paggawa ng budget at bakit posible ang insertion by the President? Kasi 6 months yan. Sinabi nila, tama si Sec Amina na 6 months piniprepare ng DBM ang NEP. Because from January to June, piniprepare nila yan ang mga executive branch, mga different agencies, pumupunta yan sa DBM starting April to May to defend their budget. Ngayon, after nag-defend, I was head of the Commission on Filipinos Overseas at that time. I will defend the budget of my agency to DBM, sa DBM level. After our defense, we don't know what is the final figure that DBM will reflect to the NEP. Malalaman lamang ng mga ahensya kung ano ang figure na inaprubahan ng DBM, final version of that, when DBM submits the NEP to the Congress. Ideally, sa panahon ni Tatay Digong, he always made sure that during the SONA, sinasubmit niya kaagad yung NEP. Pero according to law, that's
pinaka-latest is 30 days after SONA. So, yan yung na pagdating ng July, kasi yun yung SONA, dapat nandoon na yon at tapos na ng BBM. Ang mga ahensya, tsaka pa lang nila nakikita pag nasubmit na doon. Kaya naghahabol po ang mga agency kasi kung ano yung hindi na ipasok, naglalabi. Lobbying sa Congress at sa Senate starts after the submission of the NEP. Kanino naglalabi ang mga agency, ang mga local government officials, ang mga kongresista, ang lahat ng mga kanilang constituents, both sa Malacanang, sa Senate at sa mga congressman. Kaya nga, laging may pumupunta sa Malacanang, lumuluhod, and with the kind of cronyism that is being practiced again by the Marcos Jr., kasi ang cronyism started with his father, ngayon ginawa nila ulit. With the kind of leadership that they have, luluhod, gusto nilang lumuhod ang mga local government officials sa kanila para humingi ng budget. And between the SONA up to the submission sa BICAM, the end point ng pag-process ng budget natin, lobbying happens. And that lobbying is exactly the reason why insertions happen. Yung listahan ng 100 million, hindi po kabubuhan kung si Marcos ay nagbigay dahil in between the SONA to the time that the deliberation in the Senate and the BICAM finalization ay nangyayari at ibinigay. At alam natin na ang BICAM is a closed-door negotiation. Hindi ito kagaya ng committee report, ng plenary report, kung saan nanonotice natin at nawi-witness ng taong bayan because it's being open to the public. But the bicameral conference is a closed-door negotiation. Kaya nga po nag-walk out si Senator Bato. Diba? At hindi pinirmahan ang GAA. Sila Senator Jimmy ay nag-file ng kaso about sa blank na mga insertions kung saan pumirma ang ating presidente ng GAA based on a blank BICAM report. Kaya para sa mga nagsasabi na imposible dahil sa kanila nagsisimula ang NEP, nuknukin nyo yung lelong nyo. yun yung sinasabi natin. So, yan po. Meron pa po ba tayong follow-up question? Okay na. Any more question? Dito po, kuya, para maririnig natin. Identify yourself and raise your question. Ba't may mga pinapanood ba rin kayo? May part 3 na ba? Wala. Wala. Okay. Baka nagsascatter ka kasi. So, vlogger po, biyahe ni Benji TV. So, tatanong ko lang kung itong lahat naman tayo napapanood natin at naririnig natin yung sabi ni Saldico na maiwanan na ang lahat, wag lang yung brown leader. So, ano kaya ang lihim dyan? Well, Miss Cathy, ikaw muna. ikaw muna, Miss Cathy, bago ako sagutin yan. Alam mo, nahalata ako, no? Ang daming, pagmayaman talaga, leather. Original, from Italy. Ako, sa akin, hindi nyo na kailangang alamin kung ano yung brown leather bag. Kasi again and again, ang GAA, binabasa yan. Maraming consultants, maraming secretaries na dapat nag-check ng ating budget. So, ang pinag-uusapan natin dito is malawakang pagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi ito pampolitika lamang or kanino mang partido. Ito po is para sa sambayan ng Pilipino. So dapat talagang pinag-uusapan natin, tanggalin nga natin paulit-ulit yung kulay ng ating politika. Ang priority natin yung ating kaban ng bayan, ninanakaw ng paulit-ulit at ang nagiging biktima is ang may hirap. So ang GAA po, ayan po ang huling pinipirmahan ng ating presidente. Tama po, attorney? So, imposibleng lumusot ka, BBM,
at sabihin mo na wala kang alam. Kasi ikaw ang huling pumipirma ng budget natin. At kaya mong i-veto kahit napansin nyo ang lakas ng panawagan ng mamamayang Pilipino na i-veto, huwag payagan, pero itinuloy pa rin. So bakit? Yun dapat ang itanong nyo sa kanya. Maraming salamat po. Kasi baka mawala tayo. Tinanong na rin ninyo yung leather bag. Anong kulay? Brown. O nga pala, bago ko sambitin yung susunod ko mensahe, pasalamat. Nakapanood po kayo ng part 1. Part 2. Part 2, mamaya na. Huwag niyo munang kasi kung napansin niyo, pasalamat po kay Saldico kasi pinahiram niya yung jacket niya sa akin, yung blazer niya. Pero joke lang po yun Joke lang. Joke lang po yun. Pero alam niyo, moving forward, yung mga sinasabi nila, mga statement nila about the bag, kung ano yun, huwag na natin ilihis. Why? Huwag na natin i-buy yung ibang statement. Let's stick to the issue. Kasi ginagaya din natin yung mga ginagawa nila eh. Ang daming mga ingredients. Isa lang ang punto natin na dapat talagang tutukan. Korupsyon, manipulasyon, accountability, transparency. Andito po tayo bilang Pilipino. Pinagluloko tayo eh. Paulit-ulit lang yan. And it's a delaying tactics na ginagawa nila, na nangyayari magpahanggang ngayong araw. Sana po bukas. Bukas po, sana, tulad ng sinabi po ni kasamang ka Jimmy, tanggalin natin ang kulay, kung ano yung gusto natin, respetuhin natin ang bawat isa, pero bilang Pilipino, isa lang ang panawagan natin eh. Tigilan nyo na yung panluloko. I will not say sorry sa mga words na ginagamit ko. Dahil tigilan na rin natin ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. That's the main issue. Kaya nga po may flood control. Is para makontrol yung mga mangyayari pag may mga kalamidad na nangyayari at nagaganap. Pero ito ay talagang sadyang binabudgetan ng gobyerno dahil ito'y di birong mga pangyayari na pwedeng maganap kapag ito'y napabayaan. Pero anong ginawa nila sa budget? Sorry for the word, pero sabi ko, hindi pala ako magsasorry. Binalahura nila ang mga pera at tax na binabayad ng mga Pilipino. Why? We have budget to control yung flooding. Pero anong ginawa nila? Flood ang natira, nawala si control. And that's the reason why hanggang ngayon, marami ang basa, marami ang lubog, marami ang mga namamatay. Kaya bilang Pilipino, kailan ba tayo magigising? Gising, Pilipinas! Habang may nananindigan, dagdagan pa natin. Dahil itong laban na to, hindi naman nilalaban to eh. Laban natin to. Matagal na silang lumaban at ng isa. Inulit-ulit pa natin at binigyan ng pagkakataon. But this time, kitang-kita natin kung paano tayo binaboy, kung paano ninanakaw ng harap-harapan, at i-deny na wala silang kinalaman. Hoy, hindi uto-uto ang Pilipino. Sabi na naman ng isa, uto-uto nga kayo eh. Kaya paulit-ulit nyo, binalik nyo pa eh. Wala na nga. Hindi po. Bilang Pilipino, marunong tayo magpatawad dahil ang Diyos nga nagpapatawad. Ito'y isang panibagong pagkakataon para ikay linisin ang iyong pangalang sabi mo na dumihan. At dapat mong patunayan na hindi totoo. Ngunit anong nangyari? Pinatotohanan mo ng paulit-ulit. Kaya dun sa mga madidilimang paningin, pwede ba? Mag-sprite kayo, magpakatotoo kayo. Yun lang. Thank you. Ito lang, bumabalik na naman po tayo doon sa pangunahing political direction ng PDP laban.
Alam naman natin ating pinaglalaban yung pagkakaroon ng pagbabago ng sistema ng pamamahala. Ito ay patungo sa federalismo. Ay, talaga po yun ang programa natin since 1982 hanggang ngayon. Kung sana po ay federal system na po tayo, hindi nangyari itong ganitong malawakan, centralized, nationwide corruption. Apektado yung buong Pilipinas. Kaya dito sana, suriin muli natin mga kababayan. Gusto ba nating manatili itong ganitong klaseng sistema ng pamahalaan? O baka panahon na talagang magkaroon tayo ng federalismo? Kasi yung federalismo is, I think, the most accountable democratic political system in the world. Nakita na natin yan sa Germany, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, even India. At tuwang-tuwa tayo, even Malaysia. Na? Pero bakit ayaw nating palitan? Kasi ayaw nitong mga nariritong nakaupo na magkaroon ng pagbabago sa sistema. Pero ano ang pwede nating gawin ngayon sa madaling panahon? Hindi naman po natin magiging rason na i-impeach. Mga dapat na i-impeach, impeachable officer. Sabi nga nila, kontrolado nila yung Senado Kontrolado nila yung Kongreso na hindi makakapasa sa Kongreso yan. Siguro baka mag-file si Congressman Miao Miao Kiko Barzaga ng impeachment pero baka hindi man lang maka-first base yan. At ma-dismiss ka agad yan sa Committee on Justice. Wala mangyayari dyan. Wala naman sigurong 1/5 na members ng House of Representatives na pipirma para diretsyo ng magkaroon ng trial in the Senate. Ay sabi nga nila, wala raw basihan na ma-impeach si dating Pangulong Marcos. But, eto, ako naniniwala sa milagro. Ako naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Sino mag-aakala na bigla-bigla na lang lalabas ang Saldico November 14 at tinaon pa niya sa isang mahalagang biglang lumabas sa kasunod-sunod. At alam po ninyo, merong probisyon sa ating saligang batas. Tingnan po ninyo ito. Ay tinuturo ko po kasi ito ng matagal. Nasabi ko, if God wills, it can happen. And there is a provision in the Constitution under Article 7, Section 12. Tingnan niyo, Article 7, Section 12. On the Executive Department. That particular provision can only happen when there is divine intervention. Ano yung divine intervention? Mismo yung presidente ang susulat sa Senate President at saka Speaker of the House at sabihin niya, I am ayaw niyang mag-resign or ayaw niyang magsabi na siya ay incapacitated, then the next paragraph says, when majority of the members of the cabinet will declare that the president is incapacitated to govern, magkakaroon ng bagong acting president, which he can contest. And then if he contests, balik siya, and then the Senate and the House will make a decision kung talaga bang incapacitated pa yung presidente or not. Alam po ninyo, nung tinuturo ko itong provision ng batas nito, sabi ko, parang nakakatawa itong provision ng batas na ito. Paano yung presidente mismo sabihin niya na siya ay incapacitated siya? Paano sasabihin ng majority members of his cabinet na yung kanilang presidente ay incapacitated when they are supposed to be bosom friend of the president under the doctrine of qualified political agency? Hindi nila gagawin yun. But it was tried by some cabinet members during the time of President Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nagkaroon ng Hayat 10, withdrawing their confidence upon the president, and they tried to declare her incapacitated na hindi naman sila nagtagumpay. But you know, if God will intervene, a miracle can happen in our country. Hindi man po siguro siya mag-resign, hindi man po siya mapatalsik or whatever, but it may happen. I'm not saying it's going to happen. I do still believe that there are very decent members of the cabinet now serving this administration.
I hope so, that they can continue to be decent, and whatever decency that may be left in the system right now, they will do so. What is being demanded of them by the Constitution, and that is public office is a public trust. Yun lamang po. Ayan. I-acknowledge ko lang si Ka Raymar Mansilungan, yung ating chairperson sa Senior Citizens Committee. Abangan niyo po siya sa next kapihan natin on November 20. Ayan. Patanong na po. Balik po tayo doon sa yung dapat i-present sa via Zoom si Saldico, so hindi natuloy, no? So napanood ko yun. Ang sabi daw kaya hindi natuloy dahil hindi na nila kontrolado yung kinikilos ni Saldico. Ano kaya ang katotohanan doon, ma'am? Sinabi ni Saldico yun eh. Well, pakinggan natin mabuti statement niya, yung part 1 pa lang sinabi na niya. Nasabi niya, ako ay kanilang umalis at sinabing, huwag ka nang umuwi rito at alagaan ka namin. Yung pala, gagamitin lang nila akong poster boys para sa kanilang mga pagtatakip sa... So, ayun na yun. Yun ang rason na talagang inilaglag na siya. Kaya siyempre, magre-react na. Sinabi niya na nangangamba siya sa buhay niya. At sinabi rin ng abogado niya si Roy Rondain na the reason why he is going around the world wherever he is because he fears for his life. From whom? From DDS or from DDH? DDH. Matanong ko lang, sir, no? Bakit po ba kailangang kontrolado ang si Saldico? Ang tawag, witness siya, di ba? Pag kontrolado mo ang statement ng witness, ang tawag doon, witness tampering. Tama? Bakit mo hindi papakita dahil hindi kontrolado? Hindi naman dapat kontrolado talagang witness, hindi ba? So, isa lang siguro doon, mayroon talaga silang ayaw na may bunyag. Ikaw nagsabi niyan. Ako, ang sinasabi ko lang, yung concept na sinasabi nila na hindi siya pasasampahin dahil hindi na kontrolado, ay mali. Dahil hindi talaga dapat kontrolado ang statement ng witness. Natatandaan ninyo na naglalakad sila at pinagtutulong-tulungan nila ang ating Vice Presidente? Sheminit. Siguro ang word for today, pwede natin i-hashtag, he mean it. He mean everything. Lahat po yun. He mean it. Ano yun? Imminent o he minute? Okay. Hindi, pahabol lang, no? Konting ano lang. Imagine niyo na lang kung yung nawalang budget natin sa flood control project, na ninakaw ng iilan dyan, ay ginamit natin sa ating, sa lipunan, sa paaralan, sa health, education and health and everything. Tinulong na nila sa sambayan ng Pilipino para ma-improve ang ating bayan. Di, ang ganda-ganda ng Pilipinas ngayon. Imagine, ilang taon lang yan, 2-3 years? Ganun kalaking pera. When you ask kung paano i-develop ang ating mga kalsada and everything, few billions, like 500 billion. Ang ganda na ng natin, ng highways natin and everything, no? Not for anything else, kasi I had the chance to talk to Pastor Kibuloy and nakita ko yon, and I love researching. And nakita ko, yung perang yan, ang layon narating, ang ganda ng edukasyon ng mga mahihirap. Alam mo, gagaan ang buhay natin dyan sa perang yan. Pero pasalamat ako kay Saldico. Hindi siya perfect, lahat tayo makasalanan. Pero hindi tayo kasing evil ng iilan dyan. Susugan ko lang yung sinabi ni Ma'am Cathy na kung itong perang ito ay ginamit na hindi sa flood control, na hindi naman na-control, sabi nga ni Kapeni, ang nangyayari kasi pag may issue ng control at nawalan yung control at nagkaroon ng flood, baha, sigurado yan. Parang sa tao rin yan. Pag nagkaroon ng flood at walang control, buntis yan. So sila ngayon, buntis yung kanilang mga bulsa. Anyway, yung
yung ating backlog sa classroom. Classroom, elementary and high school. Public school to pinag-usapan. 160,000 classroom ang backlog. Magkano ang isang cost ng isang classroom ngayon? Ano bang size ngayon? 8 by 10 ba? Whatever. Pagpalagay na natin 2 million pesos per classroom for high school. 2 million pesos. That would only amount to 320 billion pesos. Ang pinag-uusapan po natin dito, 1.03 trillion na napunta sa questionable na infrastructure projects ng DPWH primarily on flood control. Kung ginastos po natin ang 320 billion, magaganda na po sana yung eskwelahan, paaralan po ng ating mga kabataan na sila ang tunay na apektado po rito. Kaya sabi nga ni Manong Chavit, may katwiran si Manong Chavit, na sana itong people power revolution na ito kung mangyayari man, pangungunahan ito ng mga kabataan at kaming mga matatanda, susuporta na lamang po sa kanila. Kita naman po natin yung sitwasyon ng ating transport sector. Metro Manila, karatig probinsya, yung ating mga highways, kahirap. Magmula ka sa Shaw Boulevard patungo rito sa ating PDP Laban headquarters. Supposed to be, this is only what, 3 kilometers? Pero ilang minuto bago ka nakarating dito? 45 minutes. Grabe, di ba, yung sitwasyon po natin? Hindi magawa-gawa yung ating mga tunay na infrastrukturang pangangailangan kung hindi ilalagay nila yung pera dyan sa sinasabi nilang flood control, na walang naman ng control, flood na flood pa rin ang nangyayari. At ako'y nalulungkot din, talagang nalungkot ako doon sa mga pinahayag, na nabanggit ang pangalan ni Senator Sani Angara, na siya ngayon ang chairman ng committee, siya ngayon ang Secretary of Education. Dati siyang Finance Secretary sa Senate. At nabanggit ni former Undersecretary Bernardo na involved din si Sani Angara dito through somebody else na itong Undersecretary niya sa DepEd. Na nabanggit din yung pangalan ni Executive Secretary Bersamin. Again, ang involved na naman dito na conduit itong Undersecretary sa DepEd na siya ay malapit din kay Senator Bong Revilla. Pero sa lahat, ito talagang maluha-luha ako at talagang nung napakinggan ko si Yusek Bernardo. Ang taas-taas po ng aking paniniwala at paghanga po kay Senator Grace po. Masakit sa akin yun kasi taga-Pangasinan ako, taga-Pangasinan din ng kanyang tatay. At pinagmamalaki namin na at least kahit papaano nung nandoon pa sa Senado, meron talagang taga-Pangasinan na membro po ng Senado. Tapos mabanggit yung kanyang pangalan. Although binanggit naman ni Yusek Bernardo na wala siyang diretsong pakikipag-ugnayan kay Senator Grace po kung hindi sa kanyang staff sa Senado at saka itong contractor from Batangas, nakalimutan ko ng pangalan, na second nominee raw yung anak niya dito sa FPG party list. Itong mga ito ay mga aligasyon nga lamang. Pero kung susundin natin din yung narrative ng Senado na hindi sinumpang salaysay yung kay Saldico, walang probative value. Itong kay Bernardo, sinumpang salaysay po yan. Doon mismo sa Senado. At itong mga binanggit na mga pangalan ng mga senador, ay masakit po sa akin yun. Siguro po tayo lahat nasaktan. No? So, malalim po ito na usapin. At palagay ko, hindi lamang po ang isang Saldico lamang ang lalabas dito. Meron pang mga iba na lalabas na po yan. Sana po ay hindi ito katulad ng nangyari sa Napoles case, controversy, na ang
lubhang naparusahan lamang at pinanagot ay si Napoles. Parang yun ang gustong direksyon nila na ang maparusahan lamang mga Diskaya. Kawawa naman si Curly at saka si Sara. Akala ko nga nung pinag-uusapan, baka i-contempt si Sara. Akala ko si Sara Duterte yung i-contempt na. Hindi ko naalala na ang pangalan pala ni Mrs. Diskaya is Sara din. Akala ko, bakit i-contempt nila si VP Sara? Anong rason? Pala, hindi si Sara Duterte ang i-contempt. Si Sara Diskaya. Sara di rin kasi. Well, anyway, maraming salamat po sa inyo. Kung meron pa kayo mga panghuling... susugan mo lang si Kapini. Talagang galit na galit talaga si Kapini. Hindi niya talaga mapigilan na yung kanyang... lang po tayo. Wala pong magagalit sa atin. Ang magalit ay pikon. Alam niyo yung sinabi po kanina ni Karaul, no? Yung sinasabi niya tungkol doon sa mga kaganapan at pagpapatunay kung ito ba ay tama o hindi. Yung sinasabi nyo, Karaul, i-guide mo ko dito. May sinasabi ka kanina na ito ay yung kay Senator or yung statement po ni Yusek Bernardo na ito po ay dumaan sa tama at talagang under oath siya dito, di ba? Yes, of course. Alam niyo, tulad din po ng sinabi ni Karaul, naku, lagot ka, quote ka dito. Sinabi niya na kilala niya mulat sa pool at naging magkasama pa sila nila Yusek Bernardo. Tama po ba? Nakilala ko yan, si Robert Bernardo. Hindi naman maalis kasi nakaibigan din natin yan sina Senator Jinggoy, Senator Bong Revilla. Kilala natin kasi nagtrabaho nga ako sa Senado ng matagal. So, naging lawyer po nila ako anyway. Ako Senator Mig Subiri, naging abogado rin po niya ako niyan sa isang usapin na naipanalo naman natin. So, malapit po ako dyan. Naging chief of staff ako ni Senator Lawrence. So, lahat po ng mga senador na yan, magmula po ng 1987 hanggang sa ngayon, karamihan po sa kanila ay kilala ko. One way or the other. Napunta po sila sa ating probinsya, nangampanya po sila nung sila ay kumandidato at napasyal po sila sa bahay. Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar, Senator Nancy Binay, Senator Grace po, Senator Jinggoy. Lahat po yan nakadalaw po sa atin sa mismong bahay po natin sa Pangasinan. Pero kaya ako'y nasasaktan talaga, nasaktan po ako nung nabanggit ang mga pangalan ng mga personalidad na ito. Kasi nagkaroon po ako ng ugnayan sa kanila, one way or the other, professionally, politically. Kaya hindi mo pa alis sa akin yun na talagang masakit. Inuulit ko, Sani Anggaran, apakataas ng pagtingin ko sa kanya Ganyan din po, lalong-lalo na kay Senator Grace po. At sana po hindi totoo yung mga binabanggit ni Roberto Bernardo. Pero ano naman ang magiging motibo ni Robert Bernardo na isasalba lang niya yung sarili niya, maging state witness siya para ito'y kuwan. Pero sa dami ng alam ni Roberto Bernardo, sabi ko nga hindi pa sapat yung mga binanggit niya. Nabanggit lang niya Senator Manny Bonoan at saka si Secretary Manny Bonoan at saka si Senator Mark Villar naging Secretary ng Public Works. Robert, marami ka pang alam diyan. Yung mga regional directors mo sa DPWH, alam mo yan, involved din yung mga iyo to. Hindi lamang po yung mga sinasabi mong district engineer sa Bulacan na diretsyo nakikipag-ugnayan sa mga congressmen. Yung mga regional directors kaya. Karaul, kaya ko po ito talaga na itanong ulit at naipahayag natin ng ulit para mas maging malinaw yung ugnayan kung bakit ka nasasaktan. At sususugan ko tong pinag-uusapan natin ukol doon sa statement po ni Undersecretary Bernardo. So matibay dito na nakikita natin na kahit ka under oath, yung mga sinasabi mo rin mga statement is with reservation. Hindi mo nilalatag lahat yung totoo, pinipili mo lang. Kaya yung pagpapahayag mo na parang pwede lagyan ng title na tinimbang ka ngunit kulang, ay hindi sapat para sa aming mamamayang Pilipino. Luluhod ang mga tala niyan. Kailangan
po, this time, nagsalita ka na rin lang, iboga mo na lahat. Dahil kailangan ito para mas maging matibay. Dahil alam mo, sa amin pong mga taong gobyerno, lagi po namin sinasabi, katulad ko po, naging head po ako ng isang komisyon. Kahit po hindi mo ginawa bilang head, kasalanan ng pinakamababang kinatawan ng ahensya, kasalanan mo yan. And that's the reason I am very, very strict when it comes to yung pagpapatupad ng tama sa mali. Dahil ako po ang sisisihin pagdating ng panahon. Nangyari nga yun, pero matibay, dahil ito po'y dokumentado. Kaya kung ikaw'y madedemanda at ikaw'y nasa posisyon na mataas, o ikaw yung pinakahepe, okay lang yun. Welcome all the mga demanda. Bakit? It's a sign na gumagalaw ang iyong leadership. Don't get intimidated. Kasi yan ang ginagawa ng mga hindi napapagbigyan, mga tarantadong nagmamanipula sa mga nakaupo sa gobyerno. Tandaan ninyo, yung mga pagbibintang sa mga, sabihin na natin, no? We are not tolerating the practice na masama ng mga contractors. But it always makes two to tango. Kung hindi pagbibigyan ng kinatawan ng gobyerno, walang makakapasok na kontraktor. Dahil yan ay dumadaan yan sa bidding. May mga usapin. Kung may record yan na bad, nangyari po yan sa amin. I-blacklist mo yan. Meron pala ditong hindi na-deliver yan o mga back job. You need to blacklist mo kaagad yung kontraktor na merong mga bahid. So, anong ginawa? Ba't na welcome? Dahil tinanggap mo ang mga padulas. Ewan ko nga ba, ba't tinawag na padulas yun eh? Di ba, pag dumudulas, magaan lang? Eh, mali-maleta to. Di ba? Remoa. Remowa pa. Kahit ibato mo sa ere, hindi nababasag. Magagasgasan lang. Okay. Pero tandaan po natin, tinimbang ang statement, ngunit kulang. Total, andyan ka na. Sabihin mo na lahat kasi hindi mo malilinis ang pangalan mo kahit kailan dahil sa statement na binigay mo. Dahil maraming nakakaalam kung ano ang katotohanan. Huwag nating antayin na yung taong yon o mga taong mga nakadikit sa iyo ang magsiwalat. So, sabi ko nga noon, tayo mga taong gobyerno, mga official ng gobyerno, if we cannot, if we can take the shame, handa tayo sa mga kahihiyan. Pagdating ng panahon na nabuking o nabukayo yung mga estratehiya ng mga ginagawa mo para magkamal ng limpak-limpak na salapi. How about your children, your family, and loved ones? Yan po ang nangyayari ngayon. Why? Sinashoutout nila, natatakot po ako para sa seguridad ng aking pamilya. Alam niyo, natouch ako nung narinig ko yun. Nakita ko how painful it is. Siyempre, bilang isang ama. Tapos, nananawagan din ang anak. Ewan ko baka mali ako, correct me if I'm wrong. Ang anak din po ni Saldico nananawagan. Kasi pagdating sa anak, wala nang pakialam ang magulang kung makukulong siya o hindi. Pagbibigyan niya to eh. Pero at this moment po, it's not safe for him to expose sa public because knowing yung kalaban, no? Alam niyo yan. I will not say, baka makot po ako, madampot ako dito. Yeah. Mauna siguro akong alis kasi meron akong naghihintay na appointment. Pero bago ako magpaalam po sa inyo, naalala ko pa rin si PRRD, si Tatay Digong, paano niya handle mga sitwasyon na katulad nito. Sabi niya sa kanyang mga cabinet members, sa amin, sabi niya sa kanyang mga general, mga opisyal ng pamahalaan, gawin niyo yung trabaho ninyo. Ako ang mananagot, akong makukulong. Sagot ko kayo. Nangyari. Ganon si Tatay Digong. Pero itong administrasyon na ito, mahiya naman kayo, makulong kayo lahat. Very strong word, but it's true. Diba? Well, parting message ko lamang po, una, no? Huwag natin kalilimutan yung ating paniniwala sa buong may kapal. PDP laban, principle of theism.
believe in God. No? Importante po yun sa atin. Itong darating po na pagtitipon, sisimula po bukas, November 16, 17, 18, unang-una siguraduhin po nating mapayapa yung gagawin po natin. Merong mga grupo siguro dyan o mga personalidad na medyo nag-iisip ng kung ano man po yung kanilang agenda. At siyempre, alam naman po natin ang pamahalan naghahanda rin na dapat lang naman pong paghandaan po nila kung ano man po yung mga maaaring mangyari. No? At huwag po sanang umabot doon sa sitwasyon na may mga tao pong masasaktan o mga ari-arian na masisira. At higit sa lahat, may mga buhay na masasakripisyo dahil sa gagawing pagtitipon po magsisimula po bukas. Iisa lamang po yung hangarin natin dito, tulad po ng sinasabi ng pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad lamang po natin dito ay una, transparency, better democracy, good governance, peace, and justice. Lalabas ang katotohanan, panagutin ang mga dapat managot. Yun naman pong mga ibang mga personalidad pa po na nasa pamahalaan, na patuloy pa rin po nilang ginagawa yung kanilang mga trabaho na dapat pong pagsilbihan ang bayan. Sumasaludo po kami sa inyo. Pero kung ang inyong pananatili po sa pamahalaan ay upang mapagtakpan ang katotohanan, dahil gusto pa rin po ninyong manatili o sa pwesto na hindi naman po dapat ninyong angkinin o ariin na parabang kayo lang ang merong karapatan para pagsilbihan ang sambayan ng Pilipino. Huwag po, maawa po kayo sa bayang Pilipinas. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Bago ka daw umalis, need ng ating comms team ng picture. Sige, isang ano muna. Picture? Tayo o upo na lang? Ayan. Teka, wala muna. Wala muna. Tagalin natin yung mga. Oh, peace pa. Kanan. Oh, heart daw, heart din naman. Teka lang habang nagpipicture. Pwede habang may nanonood pa kasi baka mawala yung mga nanonood. Mananawagan lang po kami, no? Yung mga pupunta po sa November 16, no? Hindi kasi baka lang mawala yung viewers. Magdala po kayo ng kapote. Okay, mga payong. Tapos kung gusto niyo po magdala ng sleeping bag or mga karton or kung ano man po na magiging comfortable, no? Ngayon, may mga magdo-donate po, mga tubig, mga ganyan. Hindi naman natin alam kung ano sapat dahil ito po ay talagang organic donation. So magdala po kayo ng mga sarili-sarili niyo sanang tubig. Kung gusto niyo magdala ng sandwich, gamot. Kasi po, sa totoo, wala po, kanina ko pa sinasabi, wala pong may akda nito. Wala kaming script. Di namin alam kung tapos to ng 5 hours, 6 hours, 12 hours, 36. Hindi po natin alam. So magdala po kayo, lalo na po yung raincoat sana. Kasi po pag inulan, yan po ang magpapadisperse sa rally. Sayang naman dahil lang sa konting patak. No? Tsaka remember, sa People Power Monument tayo, hindi po sa EDSA Shrine. Kasi pag sa EDSA Shrine, may mall eh. Pwede kang gumilid. Dito po wala tayong pagigiliran kundi kalsada. So magdala po kayo ng mga necessities. Okay po? Malinaw po. Ngayon, may mga nagme-message po ko minsan gusto mag-donate. Naku po, wag po kayo mag-donate ng pera. Pero kung gusto niyo mag-donate ng raincoat, gusto niyo ganyan, mangyari po lamang makipag-ugnayan sa PDP o kung sino man po ang pinagkakatiwalaan nyo. Pero since nandito kayo sa page namin ngayon, nanonood kayo, abay mag-message na kayo. Ngayon, wala pong sasama ang loob kung kunyari po may magdo-donate ng 5 biskwit. Baka ho namin hindi kayo mapansin. Dahil siyempre ang hinahanap po namin, yung magbibigay na ng mga 10 na biskwit. Di ba? Hindi yung marami-rami. Halimbawa, raincoat. Baka mura lang naman yan sa mga mayayaman. No? So kung may magbibigay ng let's say 20,000. Kunwari lang ganyan. No? Kasi in kind po.
we're open to facilitating it for you. Okay? Ganun lang po. Lastly, yung show po, dalawang bahagi yan, no? Merong pre-program, merong program. Yung pre-program, more or less magsimula yan tanghali. Para po, nagpaparami na tayo, nandyan na po yung mga singer. Bakit po? Except po sila Gigi sa hapon yan. Bakit po? Kasi po, pagdating po ng alas 4, ang nais po ng UPI ay ito ay maging isang seryosong pagtatanghal. Hindi po tayo yung karaniwang para tayong hindi naman tayo malungkot, pero hindi po tayo magtatawanan dahil ito po ay it's a serious endeavor, no? Tayo ay nandun upang manawagan sa pamahalaan na mag-ayos sila. Tama po ba? Kaya hindi po ito levity or mga ganyan, no? So, yan po ang sumatotal ng ating mga panawagan. Ituloy na po natin yung, ano ba tawag dito? Press con? Kapihan, ano? Ituloy na po natin. Pero sa mga nanonood pa po, kung sakaling pumunta po kayo sa November 16 sa EDSA po. People Power Monument. Hindi po dun sa kabila. Maraming salamat. Ayan, so pagpatuloy natin, nagpapasalamat tayo sa ating 67,000 views ngayon. 67,000.